Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 13, 2025 and our topic is all about masasabi mo ba na ikaw ay humble? So our concept is all about Son of Man. So yung pamagat or yung title natin or yung concept natin na Son of Man ay tumutukoy kay Jesus bilang ipinangakong Mesayas. So, sa Daniel chapter 7 verse 13 and 14, nakita ang isang gaya ng anak ng tao na tumanggap ng kapangyarihan at paghahari mula sa Diyos. So, ipinapakita nito na si Jesus ay tunay na tao na nakikibahagi sa ating kahinaan at siya rin ang tunay na Diyos na may walang hanggang kapangyarihan. So, ngayon naman po, dadako na tayo sa ating Bible readings, which is Daniel chapter 7 verse 13 and 14, ASND version. Habang nanonood ako, nakita ko ang isang parang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa mga ulap. Lumapit siya sa Diyos na walang hanggan at dinala siya sa harapan ng Diyos. Ibinigay sa kanya ang kapangyarihan, karangalan at kaharian para paglingkuran siya ng lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa at wika. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Son of Man is a mysterious prophesied ruler. So, sa lumang tipan pa lamang ay ipinangako na ang pagdating ni Jesus na may dalang kaharian, siya ang katuparan ng propesiya bilang pinuno ng lahat ng bansa. Second is the Son of Man is the eternal divine king. So, siya ay may kapangyarihang walang hanggan at walang makakasira ng kanyang kaharian dahil ipinapakita nito na siya ay tunay na Diyos na naghahari magpakailanman. And lastly is the Son of Man is the suffering servant. So, bagamat hari siya, pero pinili niya pa rin lumanas ng hirap at kamatayan para sa ating kaligtasan. So, siya ang Diyos na nagpakumbaba at naglingkod. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is lead by being a servant of all. So, yung tunay na pamumuno ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. So, for example, yung pagtulong natin at pagbigay ng oras sa iba kahit hindi tayo pinipilit. Second is live with the humility of Jesus. So, syempre, dapat tayong mamuhay ng may kababangang loob gaya ng ginawa niya. So, dapat iwasan natin yung kayabangan at lagi nating isipin na lahat ay galing sa Diyos. And lastly is level up for greatness by being Christ-like. So, syempre yung kadakilaan na hindi sa posisyon, kundi sa pagiging tulad ni Kristo. So, yung maging mas mapagmahal tayo, mapagpatawad, at mapaglingkod sa araw-araw. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about what can we learn from the humility of Christ. So, ang matututunan natin mula sa kababang loob ni Jesus is yung tunay na lakas ay nasa paglilingkod at hindi sa pagiging mataas. So, ipinapakita niya kasi na kahit siya ay hari, handa siyang magpakumbaba at mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So, syempre, dapat natin to i-apply sa pamagitan ng pagtulong at pagmamahal sa iba ng walang hinihintay na kapalit at palaging inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sarili nating kagustuhan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang anak ng tao na nagpakumbaba at naglingkod para sa aming kaligtasan. Lord God, turuan mo kaming mamuhay na may kababaang loob, maglingkod na may pagmamahal at sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Naway ang maging malinaw sa aming buhay na ikaw ang aming Hari at Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.